Pagpalang araw po muli sa lahat. Dadako na po tayo sa Bible study. So, yun nga po, dahil nabanggit nga po kanina, dahil buwan ng ngayon, Pebrero. So, wow! Wow, how sweet! Na-surprise nga ako. Nakita ko ayun lang. Sabi ko, ba't ano yan? Praise the Lord. Buwan nga po ng February, sineselebrate as buwan nga po ng pag-ibig. Ngunit sa atin nga pong mga believers is every day and every month nga po is kailangan natin na magmahalan. Amen. So, ito pong topic nga po natin is about husband and wife. So, bago po tayo magpatuloy sa ating topic, so yun sa mga single nga rin po na makakapakinig, so po pwede nyo po itong maging future reference kapag kayo nga po ay nakahanap na ng makakatuwang ninyo sa buhay. So pwede rin po ito kahit mga single makapakinig. Kasi pwede po nila itong may apply sa kanilang future na magiging katuwang nga po sa buhay. So bago po tayo magpatuloy is konting recap nga lang po yung sa last week. Yung napag-aralan nga po natin last week na binahagi nga po ni Ate Jing about sa how to discern God's will nga po in a specific situation. So may 7 points nga po na ibinahagi nga po si Ate Jing. Kung matatandaan nga po natin, yung first point nga po, yung present yourself as living sacrifice, yung nabanggit nga rin po kanina, na yung buhay nga po natin is totally surrendered to God. And yun nga po na yung living sacrifice nga po, hindi nga po ito meaning na nahihirapan tayo, pahihirapan natin ating sarili, kundi yun nga pong mga fleshly desires nga po is inaano na nga po natin, sinusurrender na nga po natin kay God. So, yun nga po, yung second is don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. So, yun nga po, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. So meaning yung mindset nga po natin, we need to set our mind on things above, which is eternal nga po. That way, we will discern God's will in our lives. And third nga po, through His written word. Yun nga po, third point ni Ate Jing, yung through His written word. Yung nangungusap nga po ang ating Panginoon through His word, through the Bible. Kaya it is necessary nga po that we need to read and study the Bible for us to be able nga po na ma-discern nga po ang will ni God sa buhay natin. So, it is important nga po na hindi lang po natin binabasa ang Bible, dapat ini-study rin po natin. Dahil discern, ano po ito na itinuturo sa apo. And yung fourth nga po, through the inner prompting of the Holy Spirit. So yun nga po, the Holy Spirit nga po ang magsisilbing guide sa atin. At nagbibigay nga po o nagre-reveal ng wisdom and understanding sa mga sitwasyon na kinakaharap natin. Kaya it is important na ina-acknowledge nga po natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Dahil through the Holy Spirit, we can discern if it is God's will or not. So, and fifth, through giving us peace. So, yun nga po, na-share nga po ng bawat isa is nagkakaroon tayo ng hindi maipaliwanag na kapayapaan o peace dahil alam natin na ito ay God's will. And then yung 6 point nga po is through the counsel of wise, qualified, trustworthy people. So, yung nga pong testimony nga po ni Uncle Oscar last week na may ginamit nga pong pastor nga po. So, yung, may ginagamit natin po si Lord na mga believers upang ma-confirm nga po sa atin ang kanyang will para sa atin. So, and 7, yung last point nga po is through circumstances. Yung may experience nga po natin ito in some circumstances na
nangyari na at mangyayari pa sa ating buhay po. So, yun po yung napag-aralan natin last week. So, yun nga po. Dadako na po tayo sa ating topic about husband and wife. So, kailan nga po ba naganap ang unang pagbubuklod o pagkakaisa ng lalaki at babae? So, when was the first marriage? So, the Bible says that God performed the very first marriage on the sixth day of the creation week. So, mababasa po natin yan sa Book of Genesis, chapter 1, verse 27 to 28. So, nandito po sa ating slide ang first marriage nga po. So, si Adam and Eve po. So, ang sabi po dyan, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. So yung po, hanggang ngayon po sinasabi pa rin to kapag kinakasal po, no, be fruitful and multiply. So yan po yung first marriage na naganap nga po on the sixth day of the creation week. And yung command nga rin po, may command nga po ang Panginoon dito sa Genesis chapter 2, verse 24 na, therefore shall man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So magiging one flesh daw po ang mag-asawa. At bubukod nga po sa kanilang parents. Therefore shall man leave his parents and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. So, ito nga lang po is para may idea po tayo kung kailan nga po naganap ang first marriage at yung command ng ating Panginoon. Pero yung scriptural passage po natin is matatagpuan nga po rito sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 33. So, ang title po ng ating Bible study is Christ-centered marriage. So, yan po yung title ng ating pag-aaralan, Christ-centered marriage. So, basahin ko po yung scriptural passage po natin. Ang sabi po dyan sa Ephesians chapter 5 verses 22 to 33, wives, submit to your husband as to the Lord, because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, He himself being the Savior of the body. But as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. And then verse 25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. 26, to sanctify her by cleansing her with the washing of the water of the water by the word, so that he may present the church to himself as glorious, not having a stain or wrinkle or any such blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one has ever hated his own body, but he feeds it and takes care of it, just as Christ also does the church. For we are members of his body. And 31 to 33, for this reason, a man will leave his father and mother and will join to his wife, and the two will become one flesh. Mystery is great, but I am actually speaking with reference to Christ and the church. Nevertheless, each one of you must also love his own wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.
So may idea na po tayo. So bago po tayo magpatuloy is humingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon. So manalangin po muna tayo. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang at langit at lupa, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin at sinasamba nga po, Father God. Lord, muli humihingi nga po kami, O Lord God, ng wisdom and understanding as we study your words nga po, Father God. Lord, maging madali nga po sa amin na maintindihan nga po itong mensahe nyo nga po para sa aming pag-aaral nga po, Father God. Lord, kagamitin nyo nga lang po ako bilang daluyan ng inyong mga salita nga po, Lord. Yung mga words mo nga lang po, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Ikaw nga po ang aking may taas, mapupurihan, O Lord. Tago nyo nga po ako sa inyong likuran, Lord God. Lord, tulungan nga po kami at gabayan ng Holy Spirit, O Lord God, habang nakikinig nga po kami, habang nag-aaral nga po kami ng inyong mga salita, Father God. Lord, maraming salamat po. Ito nga po midalangin in Jesus' mighty name and by the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, may dalawa nga po tayong points sa pag-aaralan nga po natin for today. So yung first point nga po is yung role nga po muna ng wife as a Christ-centered marriage nga po. So ang role nga po ng wife, a wife must submit to her husband. So agree po ba tayo rito or mga wife? Agree po. Dapat. Wife must Wife, submit to your 49 husband. years. 49 years. So, kailangan po mag-agree tayo rito kasi ito po yung nakasulat sa Bible. Pero may bawi naman po yan mamaya para sa mga wife. Kaya yung mga husband naman po Naghintay lang. namin. So, yun nga po. So, sa mga wife nga po or magiging future wife pa, so you need to submit to your husband. Kagaya na nga lang daw po ng pag-submit ninyo sa ating Panginoong Jesus. So kung paano nga po kayo nagsasubmit kay Lord, is ganun din po kayo mag-submit sa mga husband po. So si Lord po yung magsisilbing natin dito, kumbaga referee pagka sa mga husband and wife. So parang hindi po parang it is a live triangle na nga po na si Lord nga po sentro. So bakit nga po ba kailangan mag-submit ng mga wives? So yun nga po dahil kagaya na nga lang po ng pagsasubmit ng nyo sa ating Panginoon, and eto nga po dahil din po dito. So because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. He himself being the Savior of the body. But as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. So yan po ang reason. So kagaya na nga lang po na si Jesus Christ nga po ang head of the church. So, ganun din po yung responsibility na nakaatang nga po sa mga husband. So yan nga po yung reason kung bakit kailangan mag-submit ng mga wives. So, sa kanilang husband. So, the husband is the head of the wife. So, yun nga po. Kagaya nga po ng ating Panginoong Jesus na head of the church. So, may supporting verse din po rito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3, ang sabi po diyan, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of the Christ is So yan po yung ating supporting verse. So ang pag-aasawa nga po is inahalin tulad sa church sa ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus nga po ang
groom at ang church ang bride. So kaya po inahalin tulad din ang sa mag-asawa is yung church and at ang ating Panginoong Hesus. So yun nga po, ang ating Panginoong Hesus nga po yung head of the church na inahalin tulad nga po sa husband as the head of the wife. Ang husband nga po ang magsisilbing head of the wife. Kaya malaki, yun nga po, meron kaming responsibilidad as husband. Ito nga po is nakaatang sa amin. So, kailangan din ang ating mga wife is laging may peace of mind, kagaya na lamang ng peace na binibigay ng ating Panginoon sa atin. So, yun nga po, ang tanong ulit, mga wife, nagsasubmit po ba tayo ating mga loving husband? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Masarap? Parang wala nag-amen Nagsasubmit na po ba tayo sa ating mga loving husband? Very submissive. Amen. Mabuti wala si Ed dito. 49 years of labor. Very submissive naman si Lulu. Commander, coming home tonight? Yes. So, yung second role naman po, so yun nga po, yung first is yung wife must submit nga po to his to her husband. Then yung second role is a wife must respect her husband. So nire-respeto ba natin ang ating mga husband? It depends. May pambawi naman mamaya para sa mga wife. Kaya huwag po kayo mag-alala. Meron naman pong pambawi para sa mga wife. It should start from the heart. And sabi po dyan, sa ating pong supporting verse, a wife must respect her husband. So yun nga po sa Ephesians chapter 5 verse 33, nevertheless, each one of you must love his own wife as he loved himself. And the wife must respect her husband. So yan po yung another role nga po ng wife. So the wife must respect her husband. So yun nga po as a wife, ito nga po is napaka-importante na dapat may respeto nga po tayo sa ating husband. So kasi po sa aking personal experience as a lalaki, as a husband, so ayaw po namin na yun nga po napapahiya kami in public. So kagaya, for example, may konting argument, yung papagalitan ko po sa harap ng maraming tao. So parang nawawala yung respeto. So kaya kung pagagalitan nyo po kami sa loob na lang po ng bahay. Wag po sa labas ng bahay. Kasi kailangan po Vice versa. Vice versa daw, vice versa. So, yun nga po, minsan din yung ibang wife, yung mga unbelievers or believers, meron din na pinopost pa yung problema nilang mag-asawa sa social media. So, kaya tuloy, ang tingin ng mga tao sa kanyang husband is hindi maganda yung ugali ng kanyang husband, na pati yung problema or yung husband niya is hindi niya na nasisiraan niya na pala sa public, sa social media. So imbis na parang kumukuha ng simpatya pa sa ibang tao sa social media. So imbis na yung problema is masolusyonan, is lalo pang lumalala. So kailangan po kay Lord agad tayo lalapit kung may mga problema man tayo sa ating mga asawa. Yun nga po, hanggat maaari nga po is pag-usapan po natin at huwag tayong matutulog ng hindi nagkakaayos. So minsan nangyayari po sa amin to ni Mel na kapag nagkakatampuhan po kami, so minsan di po kami nag-uusap.
So, bago po kami matulog, hindi na rin kami sabay nakakapag-pray. Nagkakanya-kanya rin kami ng prayer. So, ito po yung iniiwasan namin na dapat, kasi po talagang every night bago kami matulog, sabay po kami mag-pray. So, kapag may argument or may tampuhan po kami, nagkakanya-kanya po kami ng oras ng tulog at pray. So, yun po yung iniiwasan natin na sa mag-asawa rin na dapat kapag may argument is ayusin na natin bago tayo matulog para yun nga po, masarap ang din ang tulog natin. So, and then yung nakakalugod din ito kay Lord na inaayos agad natin yung problema natin as husband and wife. So, dapat lumalapit agad tayo kay Lord upang ayusin natin ang ating mga problema. So, yun nga po, hindi talaga may iwasan na magkaroon ng argument ang bawat mag-asawa. So, dapat si Lord nga po ang ating referee, hindi po sina kumare at kumpare. Kasi yun nga po, imbis na magkaayos is nasusulsulan pa mismo ng mga hindi godly advice. Kaya, kay Lord agad po tayo unang lalapit kapag may problema po tayo sa ating mga spouse. So, yun nga po kasi si Lord din ang nagbigay sa atin na makakatuwang sa buhay. So, it is suitable for us yung binigay ni Lord. Kaya dapat inaayos agad natin ang ating mga problem. So, may pointers nga rin po ako rito na para nga po on how to show respect to your husband. So, ang first point nga po is it should from the heart. So, kailangan nga daw po is ang gagaling sa puso yung respeto at hindi napipilitan lang dahil ito ay command ni Lord. So, hindi dapat tayo napipilitan dahil command lang to ni Lord, yun ang iniisip natin. But it should start from the heart. So, and then yung second point po is it should be genuine. So, kailangan nga po ito ay genuine o tunay. So, hindi lang dapat nagpapanggap na kapag sa labas lang ng bahay is nire-respeto mo yung iyong asawa. So, pagdating sa loob ng bahay, dapat ganun din yung dapat loob at labas ng bahay is nandun yung respeto sa bawat isa. And then yung nga po, it should be expressed or kailangan nga po pinaparamdam natin sa ating mga husband yung respect. And vice versa nga po, sabi nga po ni Tita ni Auntie vice versa. So fourth nga po is it should be evident. So, kailangan nakikita po ito, yung respeto. Lalo-lalo na nga po sa mga anak upang maging great example nga po ito sa ating mga anak or magiging anak, yung relasyon nating mag-asawa. So, dapat nakikita nga po ito, it should be evident. Para rin sa mga taong nakakasalamuha rin natin, nakikita nila kung paano nire-respeto ng bawat isa. So, mag-wonder sila or magtatanong sila bakit napakaganda ng inyong relasyong mag-asawa. So, pwede natin itong maging opportunity upang i-share yung goodness at yung si Christ ang sentro ng ating ng mag-asawa. Kaya ganito ang respeto or ganito tayo magmahalan bilang mag-asawa. So, and then po, it should be consistent nga po. So, fifth point po, it should be consistent. So, yun nga po, kahit kayo minsan is may tampuhan or konting argument is dapat may respeto pa rin po sa yun nga po, bawat isa. So, kaya po ba natin ito? May tanong po ulit, kaya po ba natin ito mga wife? So, itong mga pointers na ito. Nagdadalawang isip na si Mel eh. Hindi kumikibo ang mga wife eh.
So, sa biyaya po ng ating Panginoon, so makakaya po natin ito. So, syempre sa mga husband nga rin po, kung gusto natin ng ganitong respeto ang manggagaling sa ating mga wife, we need to obey nga din po yung command sa atin ng ating Panginoon. So, which is yung role nga po as a husband na i-discuss nga po natin. So, yun nga po kung gusto natin sa mga husband, kung gusto natin ng respeto ang manggagaling sa ating wife, we need to obey nga po ang ating Panginoon. So, yan po yung first point po natin. Yung first nga po is, a wife must submit to her husband. And second point nga po, a wife must respect her husband. So, so far, ano naman po si Mel? Nararamdaman ko naman yung ano niya, yung pag-submit and yung respeto niya nga po sa akin. And then yun nga po, sa role na nga po ng husband tayo. So yung role nga po ng husband, yung first nga po, yung nabanggit nga po kanina, yun nga po, a husband must be the head of his wife. So because the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, he himself being the savior of the body. So yun nga po, inatasan nga po na maging head of the wife ang mga husband. Kagaya na nga lang po ng ating Panginoon as the head of the church. But it doesn't mean na we will dominate o mangingibabaw ang pagkakalalaki natin dahil iniisip natin tayo yung head of the wife. So it doesn't mean na we will dominate o mangingibabaw ang pagkalalaki natin. But it means na we need to cherish and love our wife kagaya na lamang ng ating Panginoong Jesus sa kanyang church. So yung role natin is hindi para mag-dominate sa ating mga wife, but to cherish and love them kagaya ng ating Panginoong Jesus sa kanyang church. So agree po ba tayo rito, mga wife? Amen. Hindi kami dapat magdo-dominate, but then we need to cherish and love our wife kagaya ng ating Panginoong Jesus. So yan po yung ating first point na a husband must be the head. And then yung second point nga po, ito na pinakagugusto ng mga wife. A husband must love his wife sacrificially. So, agree po ba rito tayo, mga husband? Ay, matagal ko nung ginagawa yan. Sakripisyo. Talaga. Ay, hugot si Daddy. Ba't naman? Ay, hugot si Daddy. So, yung Sakripisyo. husband, Nakisama sa asawa. Sa mami nyo, sakripisyo. Parang, Baka vice baliktad versa. Yun sabi. Vice versa. Sakripisyo. Talagang sakripisyo. Talagang makisama sa asawa. So, yun Wala nga po. something mo eh. Sana kung meron ka. Si mami nyo tatamaan siya rito eh. Sige po. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. So sacrificial love. Tama. So ang role nga po nating mga husband is mahalin natin ang ating wife kagaya na lamang ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus sa church. Tatawa tayo kay Dad. Hugot. So yun nga po, ganyan din dapat ang pagmamahal natin sa ating mga wives. So sacrificial or agape love. So hanggang sa huling sandali nga po ng ating buhay. Yun nga pong sinumpaan natin na till death do us part nga po. So yun nga po yung sinumpaan natin nung tayo nga po ay pinagbuklod o kinasal sa ating Panginoon nga po. So, ang husbands
nga po, husband's love po sa kanyang wife must be sacrificial. So ang uunahin po natin is yung welfare ng ating mga wife bago yung ating mga sarili. So kaya po ba natin ito, mga husband? So ang husband's love po sa kanyang wife must be sacrificial. Ang uunahin po natin is yung welfare or yung kapakanan ng ating wife bago yung ating mga sarili. So yan po, napakalinaw po rito. Love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. So dapat inuuna po natin or kailangan po natin unahin yung welfare or kapakanan ng ating mga wife. Kaya kailangan po lagi po silang may peace of mind. So wag po natin silang bibigyan ng sakit ng ulo. Kaya po ba? Sabi ni Buti na lang ito. Sagot si Mel, dapat lang tapos. So, lagi po dapat may peace of mind ang ating mga wife. So, ang tayong mga husband din ang maglilid sa ating wife at sa ating mga anak sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. So, we must be the leader sa ating family na mag-aakay sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Jesus. So yun nga po, ganun din po sa pointers natin kanina on how to show respect to the husband. So as husband, pwede din natin itong maging pointers on how to show love sa ating mga wife. So pwede rin itong pointers on how to show love sa ating mga wife na it should be start from the heart. It should be genuine. Tunay. It should be expressed or pinaparamdam natin na mahal natin ang ating mga misis. And kailangan consistent tayo and it should be evident, pinapakita natin. Lalo-lalo na nga po sa ating mga anak na maging great example nga po tayo as parents kung paano nga po natin mahalin ang ating mga spouse. And it should be consistent. Kung noon, every February, nagbibigay ka ng gift or every December, so it should be consistent. Iparamdam mo na hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa kanya. Amen? So kung lagi ka nagbibigay ng flowers dati, nung nanliligaw ka pa, dapat Wala na. consistent pa rin ang ating pagmamahal sa ating mga asawa. Kung lagi kayong lumalabas or nagde-date, kung kaya pa naman ang ating mga katawan is ilabas natin ang ating mga asawa, i-date natin para yun nga po magkaroon sila ng social rin and then magkaroon sila ng peace of mind. And then yung third nga po na role ng mga husband, a husband must love his wife as he loves their own bodies. So kung paano nga po natin minamahal o inaalagaan ang ating mga sarili, is ganun din po ang pagmamahal dapat natin sa ating mga wife. So yun nga po, di ba, pinapangalagaan natin ang ating katawan. Pinapakain natin, ayaw natin nasasaktan. Ganun din po, in the same way, ganun din po yung ating gawin sa ating mga wife na ayaw na, pangalagaan po natin sila, ayaw natin silang masasaktan. So gusto natin laging may peace of mind. So ganun po yung role na ibinigay sa atin as husband. Na husband must love his wife as he loves their own body nga po. So, yun nga po. Kaya po ba natin mahalin ang ating mga wife sacrificially? So, amen. Amen. So, sabihin ko nga po ng Panginoon is makakaya nga po natin ito kahit lagi po nila tayong pinapagalitan at pinagsasabi. So, makakaya po natin ito.
So madalas naman po talaga ang pinagsasabihan tayo ng ating mga wife. So based on my experience Kasi the wives are the neck. sabihan. Opo. The husband is the head, but the wife is the neck. Madalas po kasi kapag yung maghuhubad ako ng basta ko lang ipapatong, wari yung sweater ko, basta ko lang ipapatong, or yung towel ko, ipapatong ko lang sa ibabaw ng bed, yun, makakarinig na ako ng pagsasabi na gano'n. Ganyan Uncle Oscar nyo. Kung saan magtanggal ng medyas, doon na. Ay mga damit, doon na. Doon din ako nagagalit. Kaya, Everything. God is a God of order, so you should also be in order. Ala. ulit-ulit eh. Para walang gulo. Yun nga po. So, ang conclusion nga po ng ating pag-aaral, so, ang conclusion po is, wives are to submit to their husbands and respect them. So, yun nga po. And husbands are to love their wives in Christ-like, sacrificial, and humble way. Oh, yes. Challenge nga po, or Not application sa ating mga buhay is matatagpuan nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 8 na above all love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Amen. So dito na po magtatapos muli ang ating Bible study. So kung may wala naman po sigurong violent reaction. So yung mga reactions lang po na makakapag-encourage din. May gusto tayong i-share yung mga na-experience natin sa ating mga spouse, sa ating mga katuwang sa buhay. So yun nga po, open na po muli ang ating group discussion. So God be the glory po. Alam niyo nung during the creation, narinig niya ako? Apo, Daddy. On the 6th day, God created, as He says on the 6th day, let us create man in our own image. Sabi ni God. So may kausap siya. Maaring si Jesus Christ sa yung Holy Spirit. Ayun, ang Panginoon kumuha ng alikabok. Minold niya ito at kanyang hiningahan. At nagkaroon ng hininga ang kaluluwa at ni Adan. Kaluluwa ang sabi, hindi naman the body. Yun ayon sa Biblia yun. So, nagitsang ako. Nung napansin ni Juan na si Juan malungkot si Adan. So napansin ng Panginoon, maring bibigyan ko nga siya ng kapartner niya. Dahil malungkot si Adan malungkot siya, sabi ng Panginoon. So kumuha siya ng isang ribs ni Adan. Pinatulong niya si Adan at binuksan yung kanyang sa may parte ng ribs. Kinuha niya yung isang tadyang. Kaya hinugot sa tadyang ang babae. Ginawa niyang si Eva. Ayan. Diba? Si Eva. Tapos inilagay ng Panginoon si Adan at Eva sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden, siyempre maligaya yung dalawa dahil maraming punong kahoy, ang mga kinakain nila, mga bunga ng mga punong kahoy. Nabuhay sila ng maganda. Sabi ng Panginoon, lahat yung mga bungang kahoy na yan, mga bunga ng mga halaman na yan, maaaring yung kainin, sabi niya. Wag lang yung punong ito, sabi. Itong bunga ng punong ang punong ito, ang bunga nito, this fruit is the ang tawag doon? Ito'y pag kinain ninyo, it is a knowledge of evil and good, sabi ng Panginoon.
Hindi, opo, sabi nung dalawa. Eh, itong si Eva, kaya ang unang nagkasala talaga, babae, hindi naman lalaki. Itong si Eva, Lalaki ah. Sa laki sa madalas sabi, itong ahas, which is the devil, na nagkatawang ahas, kinuman niya, dinisip niya itong si Eva na, masarap yung kwan na yan. Yung buwang kawin na ito, itong prutas na ito, itong pinakamasarap sa lahat. Tikman mo, kainin mo, sabi nung ahas, kagat-kagat ng ahas yung kwan. Wag kang maniwala, sinabi ng Diyos ninyo na ito ay pag kinain mo kaya ay mamamatay. Yun. Hindi totoo yun, sabi nung kwan. Hindi kinuha ni Eva. Nagkasala na si Eva. Sa kanya binigyan, nung makakagat siya, inalok niya kay Adan, kinain din ni Adan. Yun. Nagalit ang Panginoon. Bakit kayo sumuway sa aking utos? Nagkuhan kaagad si Adan, sabi niya. Hindi ko po kasalanan, Panginoon, wala akong kasalanan. Kanya, si Eva po ang nagbigay sa akin ng prutas na yan. Inalok niya sa akin, kaya napakain ako. Ba't mo naman ginawa yun, Eva? Bakit mo kinain at binigay kay Adan yung putas na yan? Wala pa akong kasalanan, Panginoon. Dahil inidyos ako o sinidyos ako nung ahas, sabi niya. Yun. Kaya ang babae, hindi umaamin ng kasalanan. Hanggang, kahit sa mag-asawa sa ngayon, pag nag-away kayo, laging tama ang babae. Hindi napapansin. Tayong mga lalaking kawawa, lagi tayong mali. Ganun kami ni Auntie Sonia, laging akong mali. Wala siyang kamalian. Which is, hindi naman tama yon. But, Nestor, you are the head. So you should have said no. Yes, pag hindi ka naman umamin, lalo siya magagalit. Aminin mo na, ganun. Hindi, wala akong kasalanan. Hindi ko kasalanan. Kaya ang babae, bukod sa alam niya lagi siyang tama, lagi pa niya pinagbibintangan ng asawa niya. Nang hindi tama. Yun ang nature ng babae. Naku, maniwala kayo sa akin. That's yan ang naranasan ko kay Sonia. Kung you are the head of the family, sana sinabi mo, no, wag mong kainin yan, pero ikaw kumain ka rin. So, inubos mo pa. Mas malaki yung kasalanan mo talaga. Pero, you are the head. Magkasala, si Eva. Si Eva wala siyang may turo. Hindi niya may turo si Adan dahil totoo naman sinabi ni Adan sa Panginoon. Tinuro niya yung ahas. Ang nakarinig ng command si Adam. Hindi si Eve. Si Adan ang nakarinig ng command, hindi si Eve. Nakarinig ng command? Yeah. Hindi siya ng dalawa, Hanapin ko sa Bible. Kaya nakahanap si Adan nung kinain ni Eva, ba't di niya sinuway. Sinuway niya. Dapat sinuway niya. Tapos nakikain pa. Kaya si Adan talaga ang nagkasala, hindi si... Ganun ba? Sabay silang magkasama silang magkalagay sa kanila sa Eden, nung na-create na si Eva, nung nilagay sila sa Eden, magkasabay sila, tapos doon nagbigay ng commands ang Panginoon na lahat ng mga bungang kahoy rito, kainin nyo. Yan, para sa inyo. Pera itong punong kahoy na ito, which is the knowledge of good and evil. And this you will die if you eat this fruit. Sabi ng Panginoon. Di ibig sabihin, silang dalawa silang nasa hardin na nun ng Eden. At ang babae talagang nature ng babae, na laging siya ang tama. Ito, Genesis, ano ba? 2:16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of... Genesis 2:16. Sabi niya, the Lord God commanded the man, saying... Ganun ba? Hindi ko nabasa yan. Akala ko. Silang dalawa. Ang sinabihan. 2:16. 2:16. 2:16.
Oh. Kaya nga ang may kasalanan si Adan, saka you are the head of the family. You should have Eh, Si Eva. pero may kasalanan din si Eva. No, hindi niya alam eh. Eh, Kaya siyang dinisib ni siya yung hindi nakaka. Siya yung pero dapat si Adan, sinabihan niya si Eva na wag na dahil na sinabihan ako ng Panginoon. Siyang nakarinig, siyang pinagsasabihan. hindi pala narinig na Eva. Unfair yun na dapat silang dalawa. Yan yung sinabi ni Lord, sinabi pala ni Father God yung command na yun, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat the tree from the tree of the knowledge and good and evil. Wala pa si Eva no? Wala pa si Eva. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him si Eva sa 18 na po na si Eva. 18-19 na. It is not good for hindi pa na-create si Eva. Wala pa. Kaya kasalanan ni Adan. Kaya may kasalanan. Mas ngayon ko lang nalaman yan. Samantalang lagi kong naririnig sa mga pastor si Eva ang unang nagkasala. Kasi mga iba lang, pag pilosopo lang naman, hindi naman. Kasi yung iba, hindi nila hindi nga Dahil nila, siyang umabot sa kuwan, ahas. don't read the book by its context. Inabot ng ahas yung kuwan kay Eva, kinuha ni Eva, sa kanya inalok, ganon. So ngayon, yun ang ituturo mo sa pastor na nag-preach noon. Hindi, naririnig. Sa Genesis 2:16. Naririnig ko lang yun sa simbahan. Okay. Siyempre, galing sa pastor yun. Yeah. Bakit magkakaroon ng idea yung... Oo. So, Kaya, okay. buti na lang natalakay na ano ko ito. Alam ko talaga si Ebang may kasalanan yung nagkasala sa mundo. Hindi Saka ganun pa man, ang decision talaga dapat nga yung yung alam nung husband. Mali yung husband, ba't niya pinagsabihan si Eva? Huwag mo natin kainin yan. Sabi sana niya, dahil yan pinagbawal ng Panginoon. Mali rin siya, ba't di niya sinabihan yung asawa niya? Kaya nga siya may kasalanan, hindi si Eva. Alam mo ba naman na Nestor na simula pa nung una, mas kinakasalanan ng babae, yung sa husband pa rin na may kasalanan. Kaya nga. Kasi yung neck, di ba? Siyang ikaw nga head of the family. Oo. Hindi pa pala siya kinikreate ng... Ang haba pa naman ng pension. Wala ka naman laban dyan, Nestor. Wala sa babae. Kaya nga yung sinabi ko, nature na ng babae, lagi siyang tama. Tayong mga lalaki, laging mali. The Bible says that God performed the very first marriage. So, kinasal si Eva at si Adan. Ito ang gusto kong malaman. Yung nakikasal sila. Ito, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it. To be fruitful and multiply. You have to be married. Ito, ngayon ko lang nalaman to, the Bible says that God performed the very first marriage on the 6th day of creation. Be fruitful and multiply. So God created man in his own image, in the image of God created him, and male and female created he them. Hindi ito, kinasal pala sila ng Panginoon, si Eva at Adan. Yeah, on the 6th day of creation. Kala ko, iniisip ko, kinasal ba si Eva at si Adan? Yun ang ano ko na iniisip ko kung sila kinasal pala sila. Ito, naririnig pa rin natin to sa pag kinakasal po, di ba? Na be fruitful and multiply. Mag-multiply. Pumayo kayo at magpaka-rami. Replenish the earth and subdue it. So si Eva, si Adan kaya, nag-aaway din kaya noon? Magkakaroon din kaya sila ng mga kwan?
disagreement o mga nagkakaroon din ng nila yung the world entered sin. Na na sila, naging aware sila na naked sila. Then yun nga, nagtago sila parehas. Oo. Isa't isa. Nagkasal na sila, kaya nag-aaway. Hindi na sila, perfect. Kasi, nag-aaway eh. Meron din silang siguro pinag-diskusyonan nung araw, O, nag-aaway din sila. Kasi normal sa magkasawa yan eh. Yung ganyan, nagkakaroon sila ng diskusyonan na Hindi naman. For sure, hindi sila nandun sila sa ng Panginoon, holy sila. Okay. Nung hindi pa nila kinain yung fruit, for sigurado, hindi sila nag-aaway. Ayun. Pero siguro nung kinain na rin yung nag-aaway na rin sila. Opo, syempre. Kakaroon na rin sila ng disagreement o Okay. Nagsisihan na sila. Sino sigurong Oo. Ang pag-asawahan, sabi ni Pastor Jerry, nung yan ang topic namin na i-share niya na it should be 100% commitment to each other. Yung iba sinasabi 50-50. No, it should be 100% commitment to each other. Don't let the sun go down to your anger. Yun. Share natin. Ito po. Woman was made from the rib of man. She was not created from his head to tap him, nor from his feet to be stepped upon. She was made from his side to be close to him. Beneath his arm to be protected by him. Near his heart to be loved by him. That's it. Good. Maganda. Tama yan. Hindi niya. Kasi pag kinuha niya sa talampakan, tatapak-tapakan nga naman. Take that picture. Sa side. Maganda ito. Sino nagsabi nito? Si Matthew Henry po. Bible scholar po siya noong 1700. 1700 pa, ba? Tama nga, sa ribs, malapit sa puso. Pagka niyakap mong tao, dibdib mo ang nakadikit, kagad. Dito, sa breast. Para protectionan mo. Kaya ang babae, dapat mahalin at ang lalaki dapat protect his wife from any harm or Saka ang pagyakap. Papapanood sign of love. Kaya tingnan yung mga, sabi nga nila malalaman mo ang magnobyo sa mag-asawa pag pumasok sa restaurant. Pagka pumasok yung magnobyo, naka-holding siya, naka-brisete, ganyan. Pagka upo, magkadikit, halos hindi ng tapos yan, nagsusubuan pa. Pero kung mag-asawa na, mas nauna pa yung lalaki, nauupo. Hindi na magkatabi, magkaharap na lang sila, yung mag-asawa yun. Malalaman mo nga daw. Iba na kasi pagka nagliligawan, talagang parang ang pagmamahal ninyo ang bawat isa so abot langit di ba? Pagka nagliligawan pa lang, pag girlfriend and boyfriend, talagang ang pakiramdam yung dalawa kaya na lang nabubuhay sa mundo, dadalawa na lang ka sa mundo, yun ang ninyo. Pero pag mag-asawa na siyempre sa isang first year, okay lang. Magkaroon, may pa rin yan. Pero after 5 years, medyo may mga na yan. Magkakaroon na ng gap, hidwaan, 10 years. Pagka nalampasan nyo yung 10 years,
Ay, wala nang, hindi nahiwalayan yan. Kasi tapos na kayo sa ano ang tawag dito sa trial and error. Okay. Kaya, ang pag-aasawa, ano din, mahirap. Pagka hindi nyo nalampasan yung trial and error sa loob ng 10 taon, hiwalay na yan. Parang ganun hindi ba? Pag unbeliever dapat ka, po na. pag Kaya unbeliever sabi sa Bible, wala kang makipaghiwalay. Pero pag believer ka, yun talagang sentro nyo, si Lord. Hindi talaga kayo. sabi nga sa Bible, a good husband is afraid of God. Yung ba? Yung bang term na yun? You must be a church leader, yung mga good husband. Church goer, church leader. Kaya dapat talaga nakasentro tayo sa Panginoon sa Jesus Christ. Ang isang lalaking maging na responsible, nasa Bible yun you must be a good leader on the church leader, good husband. Pero yung iba naman, they're just good church goer and church leader if they during Sunday, pero Monday to Saturday they're not good to their family. Oo. Baka lalabas pa lang sa simbahan, nagdadrive yung lalaki, inaaway na siya nung asawa niya. Malang nangyari sa pagsisimba nila nung maghapon. Hindi pa nakaka-uwi. Nasa sasakyan pa lang, nag-aamay na. Hindi, alam nyo, mas anong babae, mas siya nagkikreate ng away Siya, hindi naman lalaki, babae nung madalas na pinag-umpisahan ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng bahay. Kasi napakasilosa, sensitibo, may sa Ilocano mangipapan. Anong sa Tagalog yun? May mangipapan. Kunting bagay pinapalaki. Pag uwi mo na store, may mga beer garden na sa Kuya po. So, may mga beer gardens na sa Kuya po. Hindi pa pupunta ron. Lulustayin ko yung pinaghirapan ka. Ay, nako. Okay, God is your witness. Yes. Ano ba? Siyempre, uwi ako number 1 yung gustong makapiling yung mga apo ko. May 2 binata na akong apo Yun yung gusto kong makapiling Well, ito ito yung responsibility ng mga husbands to present the wives as a radiant without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Kaya malaki po responsibilidad ng Saan yan? lalaki. Ephesians 5:24-27. Jesus Christ is the head of the church, right? Yeah. Di ba? Jesus Christ is the head of the church. And you are the head of your wife. That means Jesus Christ is the savior of the church. So ikaw ang savior ngayon ng asawa mo. Ngayon, pag worst comes to worst, magpapakumbaba ka para masave yung marriage niya, masave yung asawa mo. Oo, talagang ganon. That's how you do it. Para hindi ka magkakaiwalay. Kasi kasalanan ng asawa mo, hindi ka pa rin ng tawag para magkasundo na kayo. As Christ love the church. Yeah. Wife, submit yourself to your husband. Di ba? Liwanag. Pero kung godly yung husband naman, baka naman submit lang sa Oo nga. Or sinasabi, godly or Christian, but she's not obedient to what God is saying, So he's not even a good example to the wife and to the children. Kapahamak naman yung pamilya kapag submit na sa kapapahamak. Kaya dapat yung husband. Godly talaga. Kaya as Christ, as the head of the church.
Kaya kinukumpara lagi kay Christ. Christ, yeah. May accountability talaga. Hindi lang basta magsasubmit. Kailangan na kay Lord yung pagsasubmitan mo. Yung church na binabanggit diyan, love your wife as Jesus Christ love His church. Ang church diyan tayo eh. Oo nga, kaya nagsakripisyo siya sa atin, di ba? Oo. Yung church kasi intindi natin ng karamihan, the church, yung building, no? The building is only the place of worship. Pero ang church, tayo. Yes. At si Jesus Christ ang head natin, siyang building yung church, ang paniwala ng karamihan sa Pilipinas, dahil dito ang church, yung building, no? The building is the place of worship, tayo ang church na binabanggit ni Jesus Christ. Na dyan, as Jesus Christ loved His church, tayo ang mahal ng Panginoon. Hindi yung building. Kaya nga pag sinabing, wife, submit yourself to your husband, hindi natutupad dyan eh. Bihirang, di ba, manungos ka, bihirang wife na submissive to their husband. Are you talking to your experience? Dapat tayo pa mag-submit sa kanila eh. Yung wife, sinasabi ko sa niya eh. Alam mo ba sa niya? Sa Bible, according to the Bible, wife, you must submit yourself to your husband and respect your husband. Kami mga husband naman, love your wife. Nagagampanan ko yan. Yung pagmamahal ko sa'yo, pero hindi mo naman sinasambit yung sarili mo sa akin. Gusto mo akong ikaw masusunod. Ay, ganun. Di ba? Kaya ang babae, dapat magpa-ilalim, hindi magpa-ibabaw. Kaya diyan nangyayari yung awayan eh. Gusto ng babae, ng asawang babae, mas magaling siya sa lalaki. Ay, hindi po pwede ah. Away ang pupuntahan yan. Kaya sa anong bagay? Are you talking by experience? No. Maraming ganyan na sumusuway ang mga husband. So we have to put into dun sa kautusan ng Panginoon na wife, submit yourself to your husband. Hindi nangyayari yan sa maraming sitwasyon sa magkasawahan. Oh, nako. Ito masasabi ko sa iyo dahil ako we're almost 50th anniversary na namin maybe this year. 49 years in the making. Kaya based on my experience. Minsan, madalas kami mag-away, argument na wala parang everyday happening niya. Minsan, argument natin, away, wala. Pero, the only reason na nandito pa kami magkasama at mag-asawa pa rin, nagmamahalan, is only one thing. Jesus Christ. I love Jesus and she loves Jesus. Totoo. Yan. Yan ang nagbubuklod lang talaga. May time naman nagkaaway kami. Kung minsan gusto ko na iwanan, di ba? Minsan gusto mo nang iwanan yung asawa mo dahil masyado hindi mo na kaya, di ba? Pero because I love Jesus. Oo nga, totoo yan. Ganun din siya. Nag-i-stick din sa akin because of Jesus. Maski na minsan totoo yan naman. Yun kanya. Kaya kung bahalin pareho ni Jesus Christ, hindi kayo magkapag-iwalay eh. Kasi totoo. Totoo yan. Experience ko rin yan. Yun ang the only reason why we're still together. Christ-centered. Triangle eh. Nandito kayong dalawa. Kaya habang minamahal niyo si Jesus, napapalapit kayong dalawa, nandito si Jesus. Hindi kayo, mahirapan kayo maghiwalay eh. Ganyan eh. Nandito kayo dati sa baba, malayo kayo. Pero nang minahal niyo si Jesus, habang minamahal niyo si Lord, nandito naman si Lord, napapalapit kayo sa isa't isa. Kaya yung nangyayari, mahirapan na maghiwalay kayo. Yan. Totoo yan. Ako man, sa totoo lang marami yung pag-aaway namin ni Sonia, parang gusto ko ng nawawala yung pagmamahal ko sa kanya. Pero kung minsan, nagdadasal ako. Nagdadasal ko talaga, Panginoon. Nagdadasal ko, totoo to, na talagang nagdadasal ko siya. Pagkatapos kong magdasal, kinabukasan, nawala naman na yung galit ko sa kanya.
Ganon din si Sonia. Hindi lang si Sonia. Pagkagaling, yung oras, yung katatapos na away namin, gusto ko nang lumayas ng bahay, umalis. So, gusto ko nang, pero pag nagdasal ako, kinabukasan nawala na. Kaya totoo man ang sinabi mo. Kung walang intervention ng Panginoon sa away ng mag-asawa, ay may hiwalay na yan, ah. Kaya wag mo, ang Panginoon talaga nag-intervene. Siyang maayos. Huwag mo titigilan yung pagmamahal mo kay Jesus. Kasi pagka tinigilan mo yon, mapapahiwalay ka na rin kay Sonia. Kasi wala na yung isang unique na bubuklod sa inyo. Kaya hindi mo lagi si Jesus, huwag kang hiwalay sa kanya. Amen. Kaya nga yung sabi ni Jerry kanina, pagka may kaaway kayo mag-asawa, huwag kang kasangguni o konsulta sa mga kaibigan mo, kumpare. Makalalo lang kayo maghiwalay. Mag-consult ka sa Panginoon, magdasal ka lang. Naranasan ko yan, magdasal ka lang. Aayusin ka ng Panginoon eh. Ikaw mismo ang aayusin niya. Hindi yung asawa mo. Basta magdasal ka sa Panginoon. Amen. Yun ang nararanasan ko. Amen. Totoo yan. Eh si Sonia, siguro nagdadasal din. Kinabukasan, din na rin galit sa akin eh. Halos, maghiwalay na kami kahapon ito. Pag-away namin. Dumaan lang magdamag. Wala na yung galit. Okay, so JR, ano bang kuhan natin? What is the continuation natin dyan? Natin ng prayer. Okay po, i-close po natin ang prayer yung ating pag-aralan. 11 o'clock na. Okay po, manalangin po tayo. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, muli nagpapasalamat nga po kami sa mga katuwang namin sa buhay na ibinigay niyo nga po sa amin, O Lord God, na Lord, nadalangin nga po namin, O Lord God, sa tuwing nagkakaroon nga po kami ng di pagkakaunawaan, O Lord God, ng mga misunderstanding, ng arguments, O Lord, ikaw nga po mamagitan sa amin, O Father God. Ikaw nga po ang magsilbing taga-awat nga po namin kapag nga po kami ay nagkakaroon ng hindi magandang may mga problema or arguments nga po, Lord. Ikaw nga po ang mamagitan sa amin, O Father God, na Lord, pakalmahin mo nga po ang bawat isa sa tuwing may experience nga po namin ito. Lagi nyo nga po kami i-remind ng inyong pagmamahal nga po sa amin, Father God. Na Lord, dinadalangin nga po namin na hindi nga po kami tutulog, O Lord God, nang may alitan nga po kami sa bawat isa. Ayon nga po ito sa inyong mga salita nga po, Father God. Lord, yun nga po, Lord, na Lord, patatagin mo nga po kung ano nga pong relasyon meron nga po kami, O Lord, na Lord, ma-cherish nga po namin, O Lord God, ang bawat araw na magkasama nga po kami, O Lord God. Lord, maging magsilbing, Lord, great example nga po sa mga nakakakitang tao or sa mga anak, O Lord God, yung relasyon na meron nga po ang bawat mag-asawa nga po, Lord God, na Lord, makitaan nga po kami, O Lord, ng magandang relasyon dahil ikaw nga po ang aming ikaw nga po nagsisilbing aming great example nga po sa amin sa aming marriage nga po, Lord God, na kung paano nyo nga po minahal, O Lord God, ang church, O Lord God, ganun nga rin po namin mamahalin ang bawat isa nga po, Lord God. And Lord, may apply nga po namin itong mga napag-aralan nga po namin, O Lord God. Lagi nyo nga pong itanim ito sa aming mga puso at isipan. Paano nga po namin yung mga roles nga po ng bawat isa nga po, Lord God, na Lord, I believe na Lord, sasamahan nyo nga po kami sa aming buhay, mag-asawa nga po, Lord God. Lord, sa mga kapamilya nga po, Lord God, na wala pa nga pong katuwang sa kanilang buhay, O Lord, na Lord, dinadalangin nga rin po namin sila na
ibigay nyo nga po ang tamang makakatuwang nga po nila sa kanila nga pong buhay nga po, Lord God, na yung will nyo nga po, Lord God, yung tamang tao nga rin po na magdadala sa pakipagrelasyon nga rin po sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat nga po, Lord God. Lord, ito nga po aming dalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen.